Isang nakakabahalang kaso tungkol sa isang sanggol sa Indiana. Ang pagkamatay ng batang ito ay isang trahedya, ngunit ang nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan ay mas lalong nakakagulat. Nais naming magbigay ng babala. Ang ilan sa mga larawang inyong makikita ay maaaring mahirap pagmasdan. Sa isang tahimik na bayan sa Indiana, isinilang ang isang batang babae na may maliwanag na ngiti at mga matang puno ng pagmamahal. Tinawag siyang Munting Ganda at ang kanyang halakhak ay nagdudulot ng liwanag at init sa kanilang tahanan. Walang sino man ang makakapaghula na ang sistema ang nilikha upang protektahan ng mga bata ay hindi lamang mabibigo, kundi magiging kasangkot pa sa isang trahedya na yayanig sa buong bansa. Ang kwento ni Eliza Gurney ay hindi lamang ukol sa kalupitan ng tao at kabiguan ng sistema. Ito rin ay kwento kung paano madaling talikuran ng lipunan ang mga pinakamarlita at pinakawalang laban, at kung kaano kahirap ipaglabalik ang hustisya pagkatapos. Noong December 2007, sa estado ng Indiana, isinilang ang isang magandang sanggol na si Eliza Gurney, anak ni Kelly Spranger at Mike Gurney. Mula sa unang araw, siya ay naging kagalakan ng kanyang ama at tinawag na Munting Ganda ng kanyang ina. Simboliko rin ng magkasabay nilang mag-ina ng kaarawan, kaya't lalo pang tumibay ang kanilang espesyal na ugnayan. Si Eliza isang kaakit-akit na bata, may blond na buhok at kayumangging mga mata, at mahilig mangyakap. Mahalaga siyang hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi pati sa kanyang dalawang nakakatandang kapatid, si Lily na 6 na taong gulang at si Noah na 3 taong gulang, na buong tuwang tinanggap si Eliza bilang bagong miyembro ng pamilya. Sa kasamaang palad, panandalian lamang ang kasiyahan ng pamilyang ito noong November 2008 na dapat sana'y panahon ng pagdiriwang ng kakagaling lang na Eliza sa kanyang unang kaarawan, at nagsimula ng ipakita ang kanyang personalidad habang tinutuklas ang mundo sa paligid niya. Masayahin at malambing ang 1 taong gulang na si Eliza, ngunit nagsimulang dumilim ang mga ulap sa kanilang buhay. Noong Nobyembre 2008, ang ama ni Eliza na si Mike ay nasawi sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ito ang unang dagot ng kapalaran sa munting batang halos hindi pa lubos nakikilala ang kanyang ama. Mula sa kasiyahan ng unang taon ng kanyang buhay, bigla ang napalitan ng matinding dalamhati ang pamilya. Si Kelly ay bigla ang naiwan mag-isa, may sanggol na inaalagaan, habang siya rin ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Hindi kailanman naging madali ang buhay ni Kelly. Bago pa man ipanganak si Eliza, siya ay paulit-ulit nang nakikipaglaban sa pagkakalulong sa droga na pinapalala pa ng depresyon. Nagkaroon din siya ng problema sa batas at pansamantalang nawala sa kanyang ang kustodiya ng kanyang mga nakatatandang anak. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, sinubukan ni Kelly na harapin ng kalungkutan at ang bigat ng tungkulin ng pagiging isang ina ng mag-isa. Ngunit para sa sistema, tila hindi niya ito kinaya. Iminungkahi ng Department of Child Services na pansamantalang ilagay si Eliza sa foster care hanggang makabangon muli si Kelly. Ayaw ipagkatiwala ni Kelly ang anak sa mga estranghero, kaya lumapit siya sa kanyang pinsan na si Christy Scoffer, 29 years old, at ang asawa nitong si Matthew Scoffer na 34 years old. Noong December 2008, sa edad na 13 months, si Eliza ay inilagay sa pangangalaga ng mag-asawang Scoffer, alinsunod sa desisyon ng Stubborn Skirt Court. Sa unang tingin, tila perpekto ang solusyon. Mapupunta ang bata sa kamag-anak kaysa sa ibang tao, ngunit kaagad din lumala ang sitwasyon. Noong December 10, 2008, ilang araw pa mula nung malilipat si Eliza sa tahanan ng Scoffer, siya ay unang ipinatingin kay Dr. John, na naging pangunahing pediatrician niya sa buong pananatili sa foster family. Ang unang check-up ay karaniwan lamang. Napansin ni Dr. Egley na nasa normal na kalusugan at kilos si Eliza para sa kanyang edad. Ayon sa kanya, masigla at malusog ang 13 months na bata. Ito rin ang huling check-up na may tuturing na normal. Pagsapit ng December 15, 5 araw matapos ang unang check-up, hindi dumaluwang mag-asamang Scoffer
sa itinakdang pagdinig sa korte. Ang dahilan umano ay dahil sumakit ang ulo ni Christie at may sakit ang dalawa sa mga bata. Maaaring totoo, ngunit makalipas ang ilang panahon, naging madalas ang pagsisinungaling ni Christie tungkol sa kalagayan ng mga bata upang makaiwas sa panlabas na pangangasiwa. Nagiging malinaw din ang problemang pinansyal ng mga asawang scoffer. Umaasa lamang si Matthew sa lingguhang benepisyo ng kawalan ng trabaho at paminsan-minsang child support na hindi sapat para sa malaking pamilya. Noong January 6, 2009, naghain si Christie ng petisyon upang mailipat sa kanyang account ang buwan ng Social Security payments ni Lily na $637. Lubhang kailangan nila ang pera para sa siksikang bahay na puno ng tensyon araw-araw. Noong January 12, bumisita ang mga social worker mula sa DCS at nakitang normal naman ang kalagayan ng mga bata. Ipinakita ni Christie na maayos ang lahat, na nakaka-adjust na si Eliza sa bagong tahanan at mas maganda pa nga raw ang kanyang tulog. Walang napansin ng mga social worker, kaya umalis sila at iniwan ng mga bata sa pangangalaga ng mag-asawang scoffer. Ngunit matapos ang pagbisitang iyon, mabilis na lumala ang sitwasyon. Pagsabit ng kalagitnaan ng January 2009, hindi na kayang-kayanin ni Christie ang bigat ng responsibilidad. Ngunit ayaw niyang humingi ng tulong o amining hindi niya kaya. Sa halip, si Eliza ang kanyang pinagbalingan. Sinimulan niya itong tratuhin ng masama, parehong emosyonal at pisikal na pang-aabuso. Ang batang inilarawan noon ni Dr. Egli bilang masigla at malusog ay bigla ang naging malungkot at maputla. Sa loob ng 3 buwan sa piling ng mga scoffer, palagi siyang sinisigawan ni Christie. Hinihila ang kanyang buhok at pinapahirapan sa paraang hindi maipaliwanag. Palaging may pasa sa katawan si Eliza at mukha siyang payat at maputla. Halos linggo-linggo dinadala ni Christie si Eliza sa doktor at palaging may bagong dahilan para ipaliwanag ang kanyang mga sugat. Noong January 27, 2009, dinala siya sa doktor upang tahiin ang isang sugat na halos 1 sentimetro ang haba sa kaliwang bahagi ng kanyang noo. Ayon kay Christie, nadapa raw si Eliza. Makalipas lamang ng ilang araw, noong Pebrero 2, tinanggal ang tahi. 3 araw pagkatapos noon, Pebrero 5, inuulat ni Christie ang insidente sa DCS. Kasabay nito, nagtanong din siya kung maaari bang isama sa kanyang tax return bilang dependents ang mga anak ni Kelly. Ang buong insidente ay maaaring lumitaw na walang kabuluhan kung ito ay isang hiwalay na kaso lamang. Ngunit si Eliza ay paulit-ulit na dinadala sa doktor at patuloy na nagkakaroon ng mga sugat ng nakakabahala. Noong February 9, hindi nakapunta ang mga anak ni Kelly sa nakatakdang pagbisita sa kanilang ina dahil sinabi ni Christie na may sakit sina Eliza at Noah. Ito na ang ikalawang beses sa loob lamang ng 2 buwan na hindi dumalo si Christie sa nakatakdang pagbisita dahil di umano'y may sakit ang mga bata. Kinabukasan, bumisita ang DCS sa pamilya at nakita nilang lahat ng mga bata ay malulusog, na lalong nagpatibay ng hinalang sadyang inihihiwalay ni Christie ang mga bata sa kanyang tunay na ina. 4 na araw makalipas noong Pebrero 14, dinala ni Christie si Eliza sa doktor dahil umano sa pagkapanot at madaling pagkapasa. Sa mismong araw ng mga puso, isang araw ng pagmamahalan, nagdala si Christie ng isang batang may hindi maipaliwanag ng mga sugat sa doktor. Napansin ni Dr. Egli na may pantal, sugat at pasa sa buong muka ng bata. Itinuring niyang sanhi ito ng impeksyon at nagsagawa ng ilang pagsusuri sa dugo. Hindi nakapagtataka, walang nakitang anumang problema. Ang bawat pagsusuring isinagawa kay Eliza ay nagpatunay lamang ng siya ay isang ganap na malusog na bata na may mga sugat na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, hindi man lang nagkaroon ng hinala si Dr. Egli sa mahigit 100 pagbisita kung saan misteryosong nasusugatan si Eliza. Ni minsan ay hindi siya nagduda sa maaaring pang-aabuso. Hinayaan niyang linlangin siya ni Christie. Iginiit ni Christie na ang kondisyon ni Eliza ay sanhi ng fetal alcohol syndrome, nakakulangan ng prenatal care, at nang ipinanganak ang bata na may nakapagkaka-addict sa droga.
ngunit pinabulaanan ito ng toxicology report mula sa kapanganakan ni Eliza. Sa susunod na bersyon ni Christy, sinabi niyang maaaring may leukemia si Eliza at iyon lang ang paliwanag sa kanyang pagkapanot. Sa susunod na bersyon ni Christy, sinabi niyang maaaring may leukemia si Eliza at iyon lang ang paliwanag sa kanyang pagkapanot. Ngunit sa masusing pagsusuri at konsultasyon ng ilang doktor, walang napatunayang ebidensya na may cancer ang bata. Inalarawan ni Christy si Eliza bilang clumsy, mahina at laging nadadapa. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga baby cake na binili niya, mga child safety measure na ginawa niya, at lahat ng pagsisikap daw niya para protektaan si Eliza sa pinsala. Ngunit lahat ng ito ay paraan lamang upang mailihis ang atensyon sa tunay na dahilan ng mga sugat ng bata. Noong February 18, tumawag si Christy sa DCS upang sabihin ng tungkol sa di umano'y leukemia ni Eliza. Nang araw ding iyon, ipinaalam nila kay Kelly ang tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Likas na nag-aalala si Kelly at nais niyang dalawin upang makita ang totoong kalagayan. Noong February 24, nagkaroon ng appointment si Eliza kay Dr. Egley dahil sa ubo at sipon. Lahat ng pagsusuri nagpakita ng maayos naman ang kanyang lagay. Ngunit kinabukasan, muli siyang dinala sa doktor dahil naman sa hindi maipaliwanag na pagsusuka at pagtatae. Ipinagtapat ni Kelly sa mga social worker ng DCS na labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak, ngunit binaliwala ang kanyang pangamba. Hindi lamang si Kelly ang nagpakita ng pag-aalala. Noong February 26, ang ama ni Lily at Noah na si Samuel Cruz ay nakipag-ugnayan sa DCS at nagreklamo na nais niyang makita ang kanyang mga anak, ngunit iniiwasan siya ni Christy. Ito ang simula ng sistematikong pag-iwas ni Christy upang hindi makita ng mga kamag-anak ang mga bata, lalo na si Eliza. Sa tuwing nais siyang dalawin ng ina, laging may palusot si Christy. Si Eliza raw ay may sakit, natutulog o irritable. Malinaw ang motibo ni Christy sa pag-iwas. Tinatago niya ang ebidensya ng pang-aabuso. Sa kabila ng mahigit 12 pagbisita kay Dr. Egley, ni minsan ay hindi siya nagduda sa may seryosong nangyayari sa bata. Ngunit para sa iba, pang mga nakakatanda sa buhay ni Eliza, nagiging mas nakakaalarma ang sitwasyon. Sa mga bihirang pagkakataon na makikita ng mga kamag-anak si Eliza, napansin nila na ang minsang masayahin at malaro na bata ay naging matamlay at takot. Lalong lumilinaw ang mga pisikal na palatandaan ng kanyang pagdurusa. Pagsapit ng unang linggo ng March 2009, lumala ang kondisyon ng bata. Noong March 3, muli siyang dinala sa doktor dahil sa pinsala sa kaliwang braso. Napansin ng doktor na may pasarin siya malapit sa kaliwang mata at mga panibagong bahagi ng pagkapanot. Ipinaliwanag ni Christy na naparaw si Eliza dahil sa mga hyperactive na aso. Pinaniwalaan ni Dr. Egley ang kwento at personal pang sinabi sa DCS sa telepono na wala siyang nakikitang kakaiba. 2 araw makalipas noong March 5, isang CT scan ang nagpakitang nabali ang braso ni Eliza. Siya ay isinilalim sa pagsusuri ni Dr. Robert Fallet, isang espesyalista sa hematology at oncology sa Riley Hospital for Children sa Indianapolis. Katulad ng naunang espesyalista, wala siyang nakitang kondisyong medikal na makapagpapaliwanag sa lagay ng bata. Sa halip na maghinala ng pang-aabuso, iminungkahi ni Dr. Fallen ang isang hindi kapanipaniwalang teorya na maaaring nasaktan ni Eliza ang kanyang braso dahil sa labis na pagkilos habang natutulog sa crib. Taliwas ito sa medikal na lohika. Hindi nababali ang buto ng bata dahil lamang sa pag-ikot habang natutulog. Ngunit pinili ni Dr. Fallen na huwag magtanong ng mahihirap na tanong at hindi rin niya inirekomenda ang karagdagang imbestigasyon. Dumating ang pinakamalungkot na yugto, ang trahedya. Noong Sabado, March 28, 2009, nagsimula ang araw ng karaniwan lamang. Maagang nagising ang mga bata, nag-almusal at naglaro sa masikip na sala ng tahanan ng mga scoffer. Walang makapanghuhula na para kay Eliza, ito na ang huling araw ng kanyang maikling buhay. Sa gabi, bandang 6:45, nagpasya si Christy na isama si Eliza
at ilang bata kabilang si Lily upang magrenta ng pelikula at bumili ng Happy Meal sa McDonald's. Ang biyahe na sana dapat masayang pagtatapos ng araw ay naging trahedya sa pangwawakas ng kwento ni Eliza. Habang nasa sasakyan, nagalit si Christy sa hindi malamang dahilan. Marahil umiyak si Eliza o may nagawa siyang ikinagalit ni Christy. Hindi malinaw ang eksaktong pangyayari, ngunit tiyak na ipinakita ni Christy ang matinding galit sa bata sa loob mismo ng sasakyan na nagresulta sa malubhang pinsala sa ulo. Ayon sa mga saksi, pisikal na inatake ni Christy si Eliza hanggang mawalan ito ng malay sa loob ng sasakyan. Nakatabi niya si Lily na natakot sa kanyang nakita, lalo na nang bumagsak ng walang buhay ang ulo ng kanyang kapatid. Naisip ni Christy na may seryosong nangyayari, kaya't paminsan-minsan ay humihinto siya upang tingnan ang lagay ni Eliza. Pinipilit pa niyang si Lily ang mag-angat ng ulo ng kapatid. Nang hindi ulit magkamalay si Eliza, nagsimulang umiyak si Christy. Tila napagtanto na lumala ang sitwasyon. Nagtanong si Lily, anong nangyayari kay Eliza? Ngunit mariing sumagot si Christy, tigilan mo ang pagtatanong. Sa buong oras na iyon, gumagawa si Eliza ng kakaibang tunog sa kanyang upuan, isang senyales ng matinding pinsala sa utak. Kinakailangan na siyang madala agad sa ospital. Dumating sila sa bahay bandang 8:20 ng gabi. Sa puntong iyon, halos 2 oras nang walang malay si Eliza. Isang kritikal na oras na maaaring nakapagligtas ng kanyang buhay kung agad siyang nadala sa ospital. Ngunit sa halip na tumawag ng ambulansya, inuna pa ni Christy na ipasok sa bahay ang ibang bata bago balikan si Eliza. Hindi kapani-paniwala na matapos ang buong biyahe, kung saan nakita niyang walang malay ang bata, doon pa lamang niya napagtanto ang bigat ng kalagayan. At kahit noon, hindi siya tumawag agad ng 911. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Nate, isang EMT. Pagdating ni Nate, malamig na ang katawan ni Eliza at wala ng pulso. Doon lamang, bandang 8:25 ng gabi, tumawag si Christy ng 911. Sinubukan ni Nate na i-CPR sa loob ng 15 minutes hanggang dumating ang emergency services. Dinala si Eliza sa Parkview Lake Range Hospital bandang 9:07 ng gabi. May mga pasa sa kanyang katawan at sugat sa labi. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya sa loob ng 47 minutes, kabilang ang pagbibigay ng Narcan sakaling dulot ng droga ang kondisyon, ngunit nabigo sila. 9:54 ng gabi, idineklara ng patay si Eliza Gurnes. Siya ay 16 na buwan pa lamang. Makalipas ang 3 oras, ang kanyang katawan ay nilipat na sa St. Joseph Forensic Center sa Fort Wayne. Doon, isinagawa ni Dr. Scott Wagner ang autopsy at kinumpirma ang kinatatakutan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sanhi ng kamatayan ay pinsala sa ulo na hindi tugma sa buhay. Ipinakita rin ng autopsy na may iba't ibang sugat si Eliza habang nasa pangangalaga ng mga scaffold, mga pasa sa ulo, muka, hita at loob ng bibig. May bali sa kaliwang siko at matinding pagdurugo sa utak, sanhi ng paulit-ulit na pananakit. Pinatunayan din na hindi siya binigyan ng mga gamot na sinasabi ni Christy. Itinuring ang kanyang pagkamatay bilang homicide. Ang tidig ng munting Eliza ay tuluyan ng natahimik. Noong January nakaraang taon, natuklasan ng isang hukom sa family court na base sa timbang ng ebidensya, siya ay inabuso ng sexual ng kanyang ama bago siya namatay. Hindi ko maintindihan. Kung iisipin mo, may mga taong nasasampahan ng kaso kahit simpleng bakas ng balat ang makita sa isang silid. Dito, mayroon siyang katawan ng isang kawawang bata. Ipinasya ng coroner na siya ay inabuso ng sexual. Tiyak na inabuso siya ng kanyang ama noong gabing iyon. At gayon pa man, walang plano na panagutin ng taong ito. At ang reaksyon mo sa investigasyon ng pulisya? Heto, isang biro. Isang ganap na biro. May mga kwentong napakasakit ikwento, ngunit kailangang maikwento. Ito ang kwento ni Poppy Warrington, isang 13 months na bata na namatay sa kahina-hinalang pagkakataon noong December 2012. Ang natuklasan ng mga medical examiner sa kanyang pagsisiyasat,
pagkamatay ay lubhang nakakagimbal. Ipinanganak si Poppy noong October 20, 2012 sa Barrow, Northern England. Ang pangalan ng kanyang ina ay hindi isiniwalat sa balita dahil pinoprotektahan siya ng iba pang mga bata ng batas. Pinagbawal ng korte ang paglalathala ng impormasyong iyon. Kahit matapos ang pagkamatay ni Poppy, ang kanyang ina ay may matinding problema sa psikolohikal. Lumaki siya ng isang pamilyang puno ng karahasan kung saan hindi maayos na naaalagaan ang mga bata. Ayon sa mga ulat sa pulisya at social services, siya ay may magulong pagkabata. Dahil dito, nahirapan siyang maalagaan ng maayos ang kanyang sariling mga anak. Ang ama ni Poppy, si Paul Warrington, ay mas matanda. 48 years old na ito nang namatay si Poppy. Nagtatrabaho siya noon sa isang lokal na supermarket at nagkaroon na rin ng connection sa social services. Ngunit isinara ang kanyang kaso noong 2003. May mahalagang detalye. Dati siyang nakarelasyon ng isang babae na pinaghinalaan ng mga otoridad na nanakit sa ina ni Poppy. Ngunit hindi ito naimbestigahan bago naganap ang trahedya. Si Poppy ay ika-6 na anak ng pamilya. May 3 anak na babae ang kanyang ina sa dating mga karelasyon. Sa piling ni Paul, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki at kalaunan ay kambal, si Poppy at ang kanyang kapatid na lalaki. Ang relasyon ng mga magulang ay hindi matatag. Madalas umalis ng ilang linggo si Paul bago bumalik. Hindi alam ng mga bata kung ano ang susunod na mangyayari. Ang alam ng mga social worker, ang problema sa pamilya ng ina ni Poppy bago pa siya ipinanganak. Ngunit huminto sila sa pagmamanman noong 2007. Sa kabila ng malinaw na problema, masikip na tirahan, isyu sa kalusugan ng ina at kawalan ng katatagan ng ama, walang kumukumusta kung paano talaga nabubuhay ang mga bata. Nakatira ang pamilya sa maliit na bahay na may 3 silid tulugan na inuupahan nila mula sa kapatid ni Paul na si Tracy. 8 tao ang nakatira roon, isang banyo lamang. Sa baba ay may sala at kusina. Sa itaas, 3 silid tulugan. Sa gilid ng ina natutulog si Paul, ngunit madalas na nasa sofa sa baba ang ina. May 2 crib sa kanilang silid para sa kambal. Si Poppy ay natutulog sa ibang silid, minsan kasama ang isa sa mga nakatatandang kapatid na babae. Ang natitirang mga bata ay magkakasama sa 2 silid. Ayon sa ina, laging maingay ang bata, hindi lamang dahil sa 6 na bata, kundi dahil din sa mga bisita. Pero ayon sa mga kapitbahay, hindi nila alam na may nakatira sa bahay. Akala ng ilan, abandonadon iyon at ginagamit para sa droga. Sa kabila ng lahat, inilarawan ng ina ni Poppy bilang isang masigla at palabirong bata. Gustong-gusto niyang maging sentro ng atensyon at gumigising ng maaga para gisingin ng buong pamilya. Siya ay mas malusog kaysa sa kanyang kakambal. Walang komplikasyon nang siya ay ipinanganak at nagsimula na siyang maglagat bago siya pumanaw. Noong February 2012, na-hospital siya ng isang gabi dahil sa bronchitis. Pagkaraan ay nagkaroon siya ng impeksyon sa mata, tapos nagsuka, nagtatae, at nagkaroon ng rashes na inakala nilang bulutong. Noong December 2012, nakatakda sanang lumipat ang pamilya sa ibang lugar upang magsimula muli, ngunit hindi na ito natuloy. Noong December 11, 2012, may bahagyang sipon si Pop, ngunit mukhang maayos naman ang pakiramdam. Ngunit sa tanghali, bigla siyang sumigaw habang nasa high chair at tumarko ang likod na parang may matinding sakit. Inakala ng ina na pananakit ng tiyan, kaya minasahin niya ito. Makalipas ang ilang minuto, nagtatai si Poppy, kulay pula na parang ladrilyo. Isang nakakabahalang senyalis na hindi pinansin. Nilagay siya ng ina sa kama bandang 7:30 ng gabi. Pagsapit ng 8 o'clock, lahat ng bata ay tulog na. Nasa ibaba ang ina, nanonood ng TV. Mga 9 ng gabi, umakyat si Paul dala ang kanyang laptop. Ayon sa kanya, nag-check siya ng resulta ng pustahan, nanood ng pornografiya at natulog. Bandang 2:00 ng umaga, umakyat ang ina upang kunin ng laptop. Mula rito, nagiba ang mga bersyon ng kwento. Sabi ni Paul, nagising siya sa sigaw ni Poppy. Natagpuan niya itong umiiyak, kaya dinala niya sa kanilang kama. Nang namoy niya ito,
Bumaba siya para kumuha ng diaper. Pagbalik niya, tulog na raw ang bata. Ilang minuto ang lumipas nang hawakan niya ang braso. Natuklasan niyang malata at hindi na tumutugon si Poppy. Bumaba siya kasama ang bata at sumigaw sa ina na tumawag ng ambulansya. Ngunit isang nakakagulat na detalye ang napansin. Hindi nakasuot ng pang-ibaba na pajama si Poppy. Isang detalyeng nagdulot ng matinding hinala, ngunit hindi ito masusing siniyasan. Tumawag sa 999 ang ina. Bandang 5:56 ng umaga. Dumating ang ambulansya. Inilarawan ng paramedic si Poppy na maputla, parang wax at hindi humihinga. Nang investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Poppy ay naging puno ng kontrobersya. Para sa ilan, ang naging proseso ay tila isang biro lamang mula simula hanggang dulo. 3 taon nang umaandar ang kaso, ngunit wala pa ring malinaw na hustisya. Si Paul, ang ama ni Poppy, ay hindi na naninirahan sa kanilang bayan. Kinailangan niyang umalis para sa matinding panghuhusga sa social media at sa mga naisulat na ng media ukol sa kanya. Hanggang ngayon walang tiyak na sagot kung paano nga ba namatay si Poppy. Ang autopsy ay hindi na isagawa kaagad dahil upang mawala ang maraming ebidensya. Ayon sa ilang eksperto, malinaw na nakaranas ang bata ng isang malubhang pang-aabusong sexual, ngunit may mga umalma rin. Ikiniit na hindi iyon ang buod ng lahat ng dokumento at na ang mga ibang detalye ay hindi isinapubliko. Sa gitna ng akusasyon, may mga nagtatanong, isa ba talagang pang-aabuso ng bata si Paul? Subalit mariin itong itinanggi ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, kung siya ay isang child abuser, hindi nila siya ipagtatanggol. Si Kelly Grip, isang medical worker sa ospital, ang unang nakarinig ng mga paliwanag mula sa mga magulang. Ayon kay Paul, nagising si Poppy sa gabi at inilagay niya ito sa kanyang kama. Habang sinusubukang patahanin ng bata, napansin niyang mabaho ang amoy, kaya bumaba siya upang kumuha ng malinis na diaper. Pagbalik niya, mahimbing nang natutulog ang bata. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nadiskubre niyang hindi na ito humihinga. Iba naman ang kwento ng ina. Ayon sa kanya, bago ang trahedya, lahat ng bata sa bahay ay may sakit. Dagdag pa niya, parang kailangan ni Poppy na dumumi. Kaya tinignan ni Paul ang diaper nito. Ngunit nang dumating ang tiyahin ni Poppy na si Tracy, ibang bersyon naman na ikinwento ng ina. Sa pagkakataong iyon, sinabi raw ni Kelly na bumaba si Paul hindi para sa diaper, kundi upang kumuha ng bote ng gatas bago bumalik at haplusin ang likod ng bata. Ang magkakaibang detalye ng kanilang salaysay ang lalo pang nagpalalim sa suspetsya ng mga investigasyon. Sa kabila ng 5 magkakahiwalay na investigasyon sa pagkamatay ni Poppy, wala ni isa mang naparusahan. Mga kakulangan sa batas, sirang ebidensya, at mga pagkaantala ang dahilan upang manatiling malaya ang mga posibleng responsable. Noong February 19, 2013, inilibing si Poppy sa isang libingan na walang pangalan, natabunan lamang ng mga laruan at mga bulaklak. Umalis sa publiko si Paul matapos makatanggap ng maraming pagbabanta ng kamatayan. Sinasabing siya ay nabubuhay ngayon sa ilalim ng ibang pangalan at hindi na alam ang kinaroroonan. Noong 2018, 6 na taon matapos mamatay si Poppy, nag-iwan si Paul ng birthday card sa kanyang puntod na may nakasulat, "You are always in my thought. Have a beautiful birthday. Play with all the other special boys and girls up there. Daddy." Ang mga salitang ito galing sa isang lalaking itinuring ng korte na ng abuso sa kanyang sariling anak ay nagdulot ng matinding pagkasuklam at lalong nagpatindi sa kirot ng kawalan ng hustisya. Sa kalmadong tinig, inuulat ni Craig na hindi na humihinga si Jacob. Nang tanungin ng dispatcher kung may kakaiba ba sa itsura ng bata, sinabi ni Craig na normal ang itsura ng sanggol. Ambulansya, humihinga ba ang pasyente? Tanong ng dispatcher. Hindi, wala na siya. Patay na siya, sagot ni Craig. Inusisa pa siya. Sabihin mo ng eksakto kung ano ang nangyari. May pag-aatupiling ipinaliwanag ni Craig. Meron kaming sanggol, 10 months old. Kagabi nahirapan siyang kumain at sinukan niya ang kanyang hapunan. Inihiga namin siya sa kama at patuloy namin chine-check up buong gabi. Bandang 5:00 ng umaga, tinignan siya ng aking partner. Sabi niya,
ay ayos lang daw ang bata. Ngayon lamang ako pumasok para tignan siya at malamig na siya. Wala na siya. Tiniyak ng dispatcher na paparating agad ang tulong. Ngunit kailangan niyang manatili sa linya at sundin ng mga tagapiliin. Nang hilingin ng operator na ilagay si Jacob sa sahig at simulan ng pagsusuri, napansin ni Craig na may itim na bagay sa bibig ng sanggol. Ngunit wala namang nakitang bara. Sa puntong iyon, mariing sinabi ni Craig, wala na siya. Matigas na ang katawan. Patay na siya. Sinubukang tiyakin ng dispatcher. Sa palagay mo ba wala nang maitutulong? Wala na. Wala na talaga. Tugon ni Craig. Nang dumating ang mga paramedic, bumungad sa kanila ang bangkay ng sanggol na puno ng pasa. Malinaw na tanda ng rigor mortis. Malinaw na mas matagal nang patay ang bata kaysa sa ikinikwento ng mga magulang. Na makita ni Dr. Michael, isang pathologist ang katawan ni Jacob, nabigla siya. Sa buong karera niya, hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng kalupitan ng isang sanggol. Ang pinsalang natamo ni Jacob ay mahihahalon tulad sa isang nabangga ng kotse o nahulog mula sa ikasyam na palapag ng gusali. Natagpuan sa katawan ng sanggol ang 39 na bali sa kanyang tadya na nasa iba't ibang yugto ng paggaling. Ngunit sa mga laman loob, pinsala sa baga dahil sa matinding pagpiga, paso sa mga kamay at paa at hindi mabilang na pasa sa buong katawan, pati sa ulo at muka. Ang pinaka nakakagimbal, ilang tadyang ang paulit-ulit na bali sa parehong lugar na may tig-2 o 3 bali sa iba't ibang yugto ng paggaling. Ayon sa mga eksperto, hindi bababa sa 5 pagkakataon siyang binugbog ng matindi na hindi na nakayanan ng kanyang mga buto. Mas malala pa, natuklasan ng mga investigador ang mga larawan at bidyong kuha mismo ng mag-asawa habang inaabuso ang bata. Sa isang video, makikitang paulit-ulit na isinasawsaw ni Craig si Jacob sa tubig habang mariing ang pagtawa ni Gemma sa background. Sa kanilang mga cellphone, nakita ang daang-daang mensahe tungkol sa parusa tulad ng pagbuhos ng kumukulong tubig, paggamit ng bleach at pagpapagutom ng bata ng 24 hours. Araw-araw silang gumagawa ng plano kung paano siya didisiplinahin. Pagkatapos ng pagkamatay ni Jacob, imbes na magluksa, gumawa pa sila ng liham para sa kanilang mga kapitbahay. Sa sulat, ipinapaliwanag nila na namatay na ang kanilang anak at nakiusap na huwag silang tanungin o padalhan ng mga mensahe ng pakikiramay. Napansin ng mga investigador na higit pa ito sa pagiging malamig, malinaw na sinusubukan nilang itago ang kanilang krimen at iniwasan lamang ang reaksyon ng lipunan. Noong January 5, 2021, inaresto sina Craig at Gemma. Sa body camera ng pulis, maririnig ang pagbasa ng kanilang karapatan at ang pagkakadena sa kanila. Sa pagsisiyasat ng bahay, natagpuan pa ang isang maliit na kahon sa parador ni Craig na naglalaman ng mga souvenir mula kay Jacob, isang medyas na may dugo, hibla ng buhok at nabaling kuko. Sa cellphone ni Gemma, nadiskubre ang mga litrato ng mga pasa ni Jacob na ipinapadala niya kay Craig. Kalapit na mga caption tulad ng "Ginawa ko ang sinabi mo, natulog na siya, umiyak lang ng 20 minutes. Mayroon ding kalendaryo ng mga parusa at talaan kung aling bahagi ng katawan ng bata ang naparusahan na. Nang dumating ang paglilitis, tumagal ito ng 7 linggo. Lumabas pa na nagsusulat si Craig ng progress journal kung saan siya itinala ang kanyang pagtuturo kay Jacob gamit ang sakit at parusa. Sinabi pa ni Gemma sa isang kaibigan na karapat dapat parusahan ng bata dahil sinira nito ang kanyang personal na buhay. Ayon sa mga doktor, si Jacob ay maaari sanang mailigtas kung agad lang dinala sa ospital kahit sa araw ng kanyang kamatayan, ngunit pinabayaan siyang unti-unting mamatay. Sa huli, nahatulan si Craig ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Jacob. Si Gemma naman ay napatunayang nagkulang na protektahan ng kanyang anak at sinadyang ipagsawalang bahala ang panganib. Sa hatol ng hukom, binigyang diin ng bigat ng krimen. Si Jacob ay isang walang kalabang-labang sanggol na hindi pa marunong magsalita o maglakad at lubos na nakadepende lamang sa mga magulang na sanay nagmamahal at nagproprotekta sa kanya. Ngunit anumang hakbang,
hindi na maibabalik si Jacob, ang sanggol na kilala sa kanyang ngiti. Kahit sa gitna ng sakit ay naging simbolo ng kabiguan ng lipunan na protektahan ng pinakamahina nitong miyembro. Isang matinding paalala ang iniwan ng kasong ito. Huwag matakot magsumbong. Kapag may pang-aabuso na, isang tawag lang maaaring makapagligtas ng isang munting buhay. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paaalala na ang dilim ay laging nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbanata dito sa Dark Chronicles.